Okay, quick update lang tayo sa BTC. Isasagad ko na yung mga update natin ngayong araw. Kasi next week ata wala ako, no? Or basically buong next week. Kasi maglilipat ng gamit. So, itong PC ko malilipat din siguro at ibabalik ko na naman dito. So, baka mawalan ako ng access or di ko alam kung kailan ako magkakaroon ng constant access sa PC ko. So, trabaho tsaka charting most likely baka sa phone na lang, no? So hindi ako makakapag-record. So anyway, babagsak si BTC, no? At marami tayong bagsak din like sa S&P 500, Nasdaq, ngayon Sunday na, no? So kanina Saturday lang pero hindi pa nagbubukas ang Sunday candle, no? So Saturday candle pa rin 'to, no? So S&P 500 walang galaw ngayon kasi weekends, pati si DXY. Okay? So may mga stocks tayo na matitindi yung bagsak like ang Intel. So medyo historical bagsak siya, no? Intel. Paano ba to? Intel Corporation. Yan. Ayun. Ito pala yung dump niya. Ang laki ng no, ng pre-market dump niya. No, ito no, napakalaki ng pre-market. So ito yung ito yung open 29 hanggang dito, no. So mga 26% na dump, no. Matindi ang dump ng mga stock market. Ito ata sa hindi ko sure kung bakit sa Intel bumabagsak ng malaki, no. Most likely CPU to, no, Intel, no, CPU. So pwede rin natin maisip na baka hindi lang sa jobs report ang problema. So, for example, kasi no, itong malaking candle na to, ito yung jobs report na dump, no? So, double check natin, pang refresher lang. Yan. So, itong non-farm payroll natin bumagsak, malayo sa forecast, no? Kapag ganito kalaki, ibig sabihin yung pumapasok na pera, yung kunwari wages, salary, mga ganon, yung payroll kumbaga mababa, no? Nag-indicate na mahina ang labor market or ang job support talaga, no? So ang unemployment rate tumaas naman, ibig sabihin nawawalan ng trabaho ang mga tao. Okay? So hindi natin gusto makita bumagsak ang job support or basically ang labor market humina ng mabilisan habang mataas ang interest rate. Kasi walang pagkukunan ng pera ang mga tao. Kaya importanteng mabagal, slowly natin maipabagsak ang labor market para soft landing ang kakalabasan, no? Kasi pwede tayong magkaroon ng matinding recession noon kapag walang pagkukuhanan ng pera ang mga tao habang mataas ang interest rate, no? So ang pagkukuhanan lang ng mga tao diyan yung BTC, yung kung meron silang mga pwedeng ibentang property siguro, kung meron silang stocks, at yung mga perang itinago nila, i-withdraw nila most likely at itatago in cash, no, na talagang nasa kamay nila, no, hindi lang yung parang nakatago lang in some sort of bangko ganon, no. We withdrawin yun most likely, no, kasi importanteng makaka-survive ka sa walang trabaho na mataas ang interest rate. Okay? So ang pinaka point, no, yun sa ano ba tawag dito? Ano bang gusto ko i-try sabihin doon sa Intel, no? Nakalimutan ko na na-distract ako. Yung sa Intel kasi, no, pwede rin kasi nating maisip na yung sa jobs report ang Intel company or corporation ay isa sa mga nawalan ng maraming trabaho ng mga tao siguro, no? Possible. Pero pwede rin natin maisip na since nag BTC halving na tayo, alisin ko lang to. Di ko alam kung kailan yung BTC halving, no? Pero nangyari na banda dito yun eh. Di ko sure kung sa banda, pero nangyari na yung BTC halving. Ano lang, kung natatandaan niyo yung date, pasabi na lang siguro. So, nag BTC halving, mahirap na ulit mag-mine ng BTC, ang kakalabasan. So, siguro mayroong mga taong gumagamit ng Intel as
pang BTC mining. Kasi ang BTC mining kailangan mo ng CPU, most likely CPU at kasunod GPU. So dati hindi kailangan ng GPU, or more like hindi pwede gamitin ang GPU, pero ngayon pwede na ulit gamitin. Hindi naman ulit, sorry. Pwede nang gamitin ang GPU as pang BTC mining, no? Pero dati puro CPU lang. So mas importante ang CPU kaysa sa GPU. Ang Intel CPU, no? Ang kakalibasan. So hindi ko sure kung gumagamit ba ng Intel product ang mga BTC miners para sa sa BTC mining, or gumagamit ba ng Threadripper na tawag na mas malakas sa type of CPU, no? Mas malakas pa sa Intel 'yon. Yung Threadripper na brand. Brand ba 'yun? Hindi ko sure, no? Pero matindi yung yung core speed ng mga CPU ng Threadripper. Okay? So possibly kasi, no, baka lang umaalis ang mga tao sa BTC mining. Okay? So mataas ang demand dati sa sa CPU at GPU. Lalo na yung GPU, no, ang taas ng demand kasi lalo na dito sa mga part natin. Mahal yung sobrang mahal ng mga GPU dito kasi nagbi-BTC mining talaga, no, ng matindi. Ang dami bumibili ng BTC mining rig. Kumbaga, alisin ko lang to, Yan. So ngayong nag-BTC halving, eto ang pinakatanong, worth it pa ba bumili ng high-end CPU at GPU para sa BTC mining, no? Kasi kung nangalahati yung profits ng pag-mine mo, most likely mahirap mahirap nang mag-mine ulit. Kailangan mo ng mas matindi pang type of CPU or GPU, no? So siguro hindi ko sure, baka may kinalaman lang yung BTC mining doon, kasi sobrang laki ng binagsak si Intel, no. Ang tagal ng dump nato, no. So double check natin. Puro dump to, no, simula ng March o April ng 2021. Kung titignan natin yung dump ni BTC, kung kailan nagmura ang mga parts ng Intel, Nvidia, mga gano'n, nagsimurahan yun. Dito mahal to, no? Banda dito sa mga area to, mahal. Sobrang mahal. Tapos nagmumura na siya banda dito. Ito, no, banda dito. So basically, so dito pa lang dito pala sa mga area to, no, nag-i-start nang bumagsak si Intel, no. So simula noon hindi pa siya gumagawa ng some sort of recovery, no. Double check lang natin, Intel last one. Yan. Wala pa siyang nagagawang recovery maliban na lang dito, no. Ito lang yung nag-iisang recovery niya. Yan. At ito lower low na naman to, ABC correction to most likely. So matinding matinding to, at nakagawa na ba ito ng 1, 2, 3, hindi natin masabi. Mukhang hindi pa kompleto to, so kailangan 5 waves to pababa. So ABC correction to sa Intel, no, kung babagsak man. Okay? So ma-expect natin kung ganun ang structure, si S&P 500 at saka si Nasdaq siguro, baka baka magdadamp pa, no. So ay lang yung gusto kong maging aware kayo, no, para makita natin kung ano ba talagang galaw ni BTC, kasi madalas sumusunod si BTC kay S&P 500 at Nasdaq, no. So sa ngayon, focus tayo kay BTC. Try natin i-tackle lahat ng pwedeng i-tackle kasi hindi na ako makakapag-update up until next week, no. So meron tayong inaabangan dito na take profit dun sa short ko, no. Meron ako short dito sa point na to, 69,999, mga gano'n nata. That may short ako dito, then nagdagdag ako sa 64,500. Saan banda yun? 64,500, ito dito, then nagdagdag ako sa bounce nito papunta dito sa rejection na to, 65,500 naman nagdagdag ako. So ang kakalabasan, ang pinaka average entry ko ay nasa 67 na lang, no, 67. So almost kalahati yung dinagdag ko dito sa mga to, lagpas pala kalahati ang dagdag ko dito nang simula akong short dito, no. So basically dapat mga 67, no, tama dito mga banda, pinaka average entry ko. So ito dapat sa mga area to, take profit area tong 0.5
So napakita ko lang 0.5 to. Yan, 0.5 at 618. Okay? Etong area to may significance to. Makikita natin yung yung nagdadalawang isip ang candles natin. Kung titingin tayo ng 4 hours, makikita natin nagsusupport ngayon kaso parang mukhang di pa natin masabi kung nag-breakdown na to. Tingnan natin ang RSI. Wala tayong makitang maayos na di mukhang mukhang potentially baka fake out pa to, no? Kasi wala masyadong volume to sa pagbagsak ito. So baka gumantog-ganta tayo dito sa 0.5. Yan, ganyan tayo sa 0.5. Kung hindi man, baka pwede pa natin maabot tong 618. Okay? Meron din tayong importanteng level dyan na hindi ko actually nasabi sa inyo. Actually nasabi ko pala to, no, hindi lang exact, no. Dito sa either 61,600 or 61,800. So baka sabihin natin 61,700 ito. At ang kakalabasan medyo nag-breakdown tayo, no. Tama ba 60? Ay, ito pala, sorry. Ito pala. So meron tayong mini support dito, mini support dyan. Pero meron tayong mas importanteng support pala. Ito kasi mas maraming candle closes dito sa ilalim na almost pare-parehas. Itong around 6,300. Yan, no? Makikita natin kung nasaan ang wick down ng araw na to, no? So, importante itong 6,300 area na to. At kung bumagsak tayo below dyan, expect natin itong 59K. Okay? So, ito, aalisin ko na itong mga to. Yan, alisin ko na itong mga to. Iiwan natin itong parang some sort of order block na to. Since nagbe-break out to dito, medyo mahina tong type of support, no? Medyo mahina tong type of support. So, nag-breakdown siya at nagre-retest, no? So, ito ang mas importante. Itong level na to. Kasi makikita natin binreakdown niya at medyo nag-reject bago tayo nag-break out. Okay? So, itong part na to, abangan natin ang 6,300. Take profit area to kung may short kayo dito sa mga area to, ha. Ito, dito sabihin natin, mga banda dito, may mga short kayo dyan. Take profit area to. So, ang magiging pinaka-problema ko as a trader, kasi hindi ako masyado mahilig magbantay lagi, meron akong parang troubles in take profiting, no? Na taking profit, no? Meron akong problema doon, no? Like dun sa mga dati kong mga trades na ang gaganda ng entries pero di ako marunong mag-take profit, no? Most likely marunong ako mag-take profit. Alam ko mag-take profit ako, pero yung yung conviction ko mag-take profit at yung greed kalaban ko, no? Self-control ang kalaban ko, kumbaga. So, at kalabasan nito, dapat meron na akong take profit dito, yung sinasabi ko sa mga previous videos ko, dapat magbabawas ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nagte-take profit, no? At least. Pero at the same time, bumabagsak pa kasi, no? So, hindi ko naman ma-ensure na hindi na babagsak pa to, no? Hindi ko ma-ensure baka bigla mag-pump na bigla to, no? So, pero weekends kasi, so pwede ko at least hintayin pa muna na onte. Then more like parang pep talk to sa sarili ko, no? Kailangan ko mag-take profit dito. Okay? So, para rin sa inyo yan na in case na kunwari magaling yung mga pasok ng entry nyo. So, ito, no, for example, almost pinpoint accuracy ko na shortan to, no? Ito, no, pinakita ko naman sa inyo yung last sa video na kung ano yung entry point ko dito sa exact top na to, no? Na nakapag-entry ako ng short. Tapos nasa 1,000% gains na kakalabasan, no? Lagpas na nga actually. So, ito, kailangan yung mindset, no? Marunong mag-take profit at kung magkakaroon man tayo ng bounce, sabihin natin, kailangan meron tayong stop loss in profits, no? Kunwari, dito sa mga area to, meron tayong parang mga resistance o dating support na ginagamit as potential resistance na, dito tayo mag-take profit, no? Yan, dyan banda, kunwari, na hindi na tayo masisecure natin at least mga 1/4 ng
ng profits natin, no? Kumbaga. Okay? So abang din tayo dito sa 618. So medyo magulo yung drawing at ito rin, no, kailangan natin bantayan si etong 1 2 3 4 5 na to, no. So merong mga taong nag-iisip na tapos na tong 1 2 3 4 5 na to at ang kakalabasan itong ang first wave na to, meron tayong kasunod na second wave dito banda, then may continuation to the upside to. Possible na possible yun. Okay? Kasi meron din tayong gantong klase. Alisin ko to. Ayan. Alisin ko rin to. Ito. Tsaka kung ano naman to. Yan. Meron na kasi tayong A, B, C, D, E dito na potential. A, B, C, D, E. At ito, pump, correction pump. Kakalabasan. So, meron ding drawing na ganito. Na bullish pa rin to. A, B, C, D, E sa bandang 50k. 50k ang ano ko, ang take profit ko actually, yung pinaka long term take profit ko sa short ko, long term pero short no. Pero basically sa yung hodl ko ng short, around ang take profit talaga noon ay 50k. Okay? Kapag lumagpas below 50k, hindi ko na alam ang gagawin ni BTC doon. Medyo delikado na 'yon. Most likely yung malaking ABC correction na inaabangan natin 'yon. Okay? Baka mag-lower lows ka, nakakatakot yun. Okay? So, sa ngayon, nagsusupport pa to, no? At, etong ABCDE na to, dito tayo magkakaroon ng malaking pump. Continuation. So, pupunta tayo ng weekly saglit para lang makita natin yung structure. Yan. Ayusin muna nga natin to. Matagal pa naman to, no? Yan. Matagal pa naman to mga to in case na magdadump talaga. Hindi muna natin ilalapag. I-refer ko na lang yung video kung ano. So, basically, ganito, no? Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat ganito ang itsura, no? Na hindi ganito. Most likely, ganyan. Ganyan. Tsaka ganyan. Alisin natin to ABC. Yan. Ito ang abang natin, actually, no? Baka dito pa yung number 4, no? Dito yung number 4, dito yung number 5. Okay? Para maging bullish tayo, kailangan natin makakita ng fifth wave or at least breakout ng itong descending channel na to or itong expanding wedge na to, no? Itong widening wedge na to, kailangan natin makakita ng break. So kapag tayo bumalik dito, mag-aaroon na magbe-breakdown, medyo malaking negative sign yon. Malaking negative sign kasi meron ako no, yung dating video na to, na 7 months ago. Ito, 7 months ago to, no? Na sobrang bearish ko. Na hindi pa tayo naka-reach dito sa mga area na to. Ito, no? Hindi pa tayo naka-reach sa mga area na. Hindi dito pa lang tayo, no? Ina-expect ko babagsak to, no? Sa tingin ko medyo maaga yung prediction kong yun. Sa tingin ko lang, or at least, basta masabi natin, mali na tong prediction na to, no? Pero, meron pa kasing mga nuances yan, kumbaga, yung tipong pwedeng maging ganyan, pwedeng maging ganito. Ang gantong type of correction, A, B, C, zigzag correction. Okay? At yung mga flat correction na ganito, na potential na mangyari A, B, C, madalas nangyayari yun sa mga bull trap. Okay? So, imbis na hanggang dito lang potentially baka possible lang hindi ko masasabing high probability, no, na mayroon tayong bull trap of some sort dito. Okay? So, ang dami ko na beses na sinabi, no, kunwari dito meron tayong bull trap dito at iisipin ko babagsak tayo na matindi. Bubagsak nga pero maliit lang, then pump. Tapos dito na naman maiisip ko na baka may bull trap na naman dito. May bull trap nga pero maiksi lang yung dump. Tapos magpa-pump ulit. So, generally, mali ako na medyo tama rin, na alam kong mag-aaroon siya ng reaction na babagsak, pero hindi ko expect na ganun lang kaliit ang ibabagsak, no? So, ito pwedeng ganun din na mangyari. Baka ang ibagsak lang nito hanggang dito lang sa letter E. Then, magpa-pump na. Dami may iisip kong bull trap to, pero bull trap lang para sa correction na ganito, no? Na A, B, C, D, E lang. Then, pump. Nakalabasan. Pwedeng ganun. Okay? Ang ayaw natin makita bull trap na macro bull trap na mag-aaroon tayo na 1, 2,
4, 5 na ganyan. Ayaw natin makita yon actually. Okay? Kasi kakalabasan, baka most likely nagkaroon na ng recession nun. No? So, SPX, Nasdaq, tsaka si DXY, most likely nagsibag sa kanya mga yan. Okay? So, doon sa interest rate natin, no, paulit-ulit ko sinasabi, kailangan natin bantayan yon na kapag nagre-rate cut, nagdadump ang stock market, no? So, sa pinakita ko sa inyo, yung si Sam Rule. Yan, si Sam Rule, tsaka dadagdag natin si SPX, sabihin natin. Dadagdag natin sa SPX. Paano ba to? Regular. Yan. Nasa 0.50. Okay. Okay, gets ko na. So, natatandaan niyo yung video natin about sa Sam Rule. Na ang start ng recession, ang pag-cross above 0.5. Okay? Importante to. Ngayon ko lang nakita to ulit, no? Kasi last time, nasa 0.43 pa lang yan, 0.43. Ang rule sa Sam Rule, para masabi natin magkakaroon tayo ng recession pag umangat tayo above 0.5. Papakita ko lang gawin natin tong logarithmic. Okay? Magkakaroon tayo ng dump sa mga nag-cross above, meron tayo dump dito. Okay? Magkakaroon tayo ng cross above dito. Ito yung ito yung interest rate, no. Lalagay natin ng interest rate. Interest rate. Ito ata. Yan. So yung sayon yung interest rate sa ngayon. Ayan. So itong mga vertical lines na to, ito yung interest rate na start ng rate cut, no? Tapos dito yung start ng pag-angat ni Sam Rule sa 0.5. Okay? Makikita natin recession to. Meron din tayong recession dito. Ito yung mga cross up. Ito yung mga start ng rate cut. Ito yung cross up. Okay? Ngayon, si Sam Rule nasa above ng 0.50. Kaya siguro ngayong week na to, ngayong araw na to. So di ko alam kung pwede ko bang gawing daily to, no? Monthly to monthly. Monthly to si Sam Rule pala, no? So hindi ko pala magagalaw to. Ang alam lang natin this month 0.53 na tayo. Okay? Napakadelikado nun kasi tignan niyo kung gaano ka-accurate tong si Sam Rule, alisin muna nga natin si interest rate. Yan. Tignan ko kung gaano ka-accurate si Sam Rule. Every time na meron tayo, meron tayo, gawin nating dilaw to. Para lang makita natin. Dilaw. Tsaka dilaw. Every time na meron tayong break above 0.5, nagkakaroon tayo na massive dump or in the middle of dump. No? Ito, massive dump. Nakasunod pa, no? Matindi pa to. Meron ulit tayo dito. Maiksing dump lang, no? Makikita naman natin hindi ganun kalakihan ang inangat ni Sam Rule, no? Pero may makikita tayong dump dito. Okay? So dito meron pa tayo isa pa. Lagay ulit tayo. Sabihin natin. Yan, no? Start ng some sort of ABC correction to. A, B, C. Bagsak sa C wave. Etong dump na to, no? Itong cross up na to, meron tayong dump. Okay? So, ganun din dito. Meron din tayo di sa point na to, no? Na sa bottom tayo nakakita ng breakout, no? So, dito naman, ganun din. Ito yung dalawang period o era na merong recession. May recession dito at meron ding recession dito. Hindi ko sure kung alin dito ang Great Depression. Pero most likely baka yung 2008 yun. Yung Great Depression. Okay? So makikita natin, matindi kasi itong angat ni Sam Rule. Okay? So dito, no, dito sa point na to, dump. Okay? Pero doon din siya nag-i-start kapag pabagsak na siya, doon din nag-i-start ang pump ng S&P 500, for example. So pwede natin ma-expect sa BTC ganun din ang gagawin. Kaso ito nga,
Si Samrul natin nasa 0.53 ngayong month ng August ba to? Double check nga natin. Ng July pala to, no? Ng July. Okay. So, next month kapag nakita nating ang pinaka-crucial na move sa September, okay? So, start ng rate cut, start ng paglabas ng panibagong point sa Samrul siguro dito sa August na kung magiging 0.5 o above 0.5 pa rin siya. Okay? Hindi natin gusto makita to. Wala pa tayong time na umangat tayo. Meron ba? Ito, anong value nito dito? Wala. Almost 50 lang to, no? Almost 50 lang to talaga. Wala pa tayong, meron pa tayong fake breakout ng Samrul na hindi gumalaw ang market. Wala no? Ito, no? Nag-break dito, bagsak. Nag-break dito, bagsak. No? Ito, breakdown naman to. So, expect natin magpa-pump dapat, no? Ito, meron tayong mini, meron pa rin reaction, no? Mini dump, no? Mini dump. Kasi ito, dump pa rin dito. Wala tayong makita, no? Na magbe-breakout si Samrul na hindi nagda-dump, no? Ito, breakout, nagda-dump. Breakout si Samrul, tama, di naman breakdown, nagda-dump, no? So wala tayong data na nag-aaroon siya ng fake breakout. Okay? So indication to, medyo malaking sign to kasi ginagamit ng Fed din to, binabantayan din ng Fed to na in case magkaroon tayo ng recession kasi napaka-accurate niya, no? Napaka-simple niya at napaka-accurate niya. Yung precision ng pag-call ng recession highly probable. Okay? Mataas ang probability kapag nag-aaroon siya ng mga signs ng breakout. Okay? So, kung ganun ba ang naiisip natin na talagang high probability si Samrul na pag nag-aaroon ng break ng 0.53, makaka-expect tayo ng bear market talaga. Dapat. At least, or baka mag-aaroon tayo ng, hindi natin sure kung mini recession or big recession. Kailangan natin tandaan si jobs report. Paulit-ulit ko sinasabi. Jobs report, hindi natin dapat makita ang bumabagsak ng mabilisan. Pag bumagsak ng mabilisan yun, expect nyo hard landing. Expect nyo recession. Okay? Meron na siyang sign ng medyo mabilis siyang bumagsak. At yun yung last data kung bakit rin tayo nagdadump ng matindi sa S&P 500, Nasdaq at DXY, pati rin sa BTC. Okay? So, kayo maging aware. Ay ang importante, jobs report at itong Samrul din. Okay? Ito ang magiging basehan ni Fed. Ang jobs report, malaking bagay yun sa Fed kasi ang tagal nilang tinatry pahinaan ng job, ang mga nagtatrabaho, ang employment, pinapahinaan nila ang jobs report. Pero baka nasobrahan naman. Okay? Baka nasobrahan naman ang kakalabasan kasi delayed ang data nun. Mauuna yung mga bilihin, sumunod yung mga basta mga siguro mga paupahan siguro, mga ganon, mga bahay siguro, at susunod yung mga trabaho most likely. Okay? Laging nasa bandang hulihan si jobs report sa galaw ng kung babagsak man siya or aangat pa siya, no? Laging pinaka-delay si jobs report. Okay? Kasi kailangan mo na makita nila sa produkto muna, no? Sa produkto bago nila i-apply sa mga tao. Okay? So, ayun ang kailangan nating bantayan. Okay? So, ayun siguro update natin. Nakakatakot to, no? Hindi ko rin na-expect may parang gusto ko i-point out kay Samrul ata doon na ibang pero yung 0.53 mas importante yan sa kung ano man nasa isip ko kanina na nag-breakout kasi early signs of recession yun. Okay? I-google nyo kung gusto nyo i-double check ko ano meaning ni Samrul, no? Pero makikita nyo doon ang 0.5 pagdalagpasan start ng recession most likely. Okay? So siguro next update kung makaka-update man ako, ipapakita ko sa inyo yung mga recession history, mga dates tsaka years. No? So ayun siguro update natin, ingat sa trades, GG's boys.